nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! Ay, dari tawag na naman nga ni ho yung ulam namin din mga kamangyan. At hindi ko alam pero hindi talaga nakakasawa rin garne. Ay, sana all. Nakaraan ho, nag-ulam din kami ng tahong. Pero yung luto na ginawa namin doon ay yung buttered garlic tahong. Pero ngayon ho, yung luto naman na agawin namin din ay yung cheesy tahong. Wow, cheesy tahong. Tapos ayan, may nakita ko din sa tahong na parang buhok, na parang bunot na hindi ko maintindihan. Ano pa to? Hala, ang arte. So, ayun nga, sabi ko nga ni ho, itagtagin na namin. Ay, natagtag din naman ho talaga yun mga kamangyan. At hindi naman yan makakain para namang di nagtitink ng right way. Tapos so, mamaya mga kamangyan, ang agawin pa diyan ay apakuluan para mapabuka, ganyan. Ay, baka naman ho sabihin ninyo diyan ay, apakuluan na, apabukahin na doon. Iba hindi na lang doon tagtagin yung parang bunot na yun na parang buhok-buhok. Para madali na ganyan. Ay, hindi ko alam. Basta sabi, itagtagin na daw namin ngayon na. So, ayun, para nasa 5 kilo nga ni ho pala ang mga kamangyan at 140 pesos so ang 1 kilo. At yun nga ni ho, tunay na pagkamahal-mahal ho din sa amin. Gawa lang sa ibang lugar. 15 pesos lang daw, 25 pesos ang 1 kilo, ganyan. O, di kayong pagkamura-mura. Kaya hindi naman ho dati yung presyuhan din sa amin na hindi ko lang ho alam kung bakit gayong nagpakamahal-mahal. Siguro ay dahil ko kunti na lang ang nagasupply. Ay, alam nga naman ako dumayo pa sa ibang lugar para lang makabili ng 25 pesos ng 1 kilo. Abay, lugi pa sa pamasahe. Aroy, Yung iba ko pala mga kamangyan, takot ho kumain ng garne. Kasi ho, ayaw nila yung lasa, feeling nila ay madumi. At hindi ko rin naman ho sila masisisi mga kamangyan. Gawa ng siyempre, ara naman ay galing talaga doon sa ilalim, may mga putik-putik. Pero yun nga ho, kailangan mo siyang linisin ng maigi. Tapos kailangan mo rin talaga magdoble ingat. Gawa ng yung iba nagasakit ho yung tiyan din eh. Siguro ho, ay kapag hindi sanay, gawa ng digay may mga gayon naman ho talaga. Pero kami ay okay naman. Salamat. Nagtira din ho pala kami ng tahong mga kamangyan. Gawa nga ho na magaluto daw si na tatay mamaya nung sinabawan. Kung hindi pa ho kayo nakakatikim nung sinabawan na tahong mga kamangyan, ako itry nyo, sobrang sarap. As in, bata pala ang kami. Gustong-gusto na namin yung lasa noon hanggang ngayon. Walang kasawaan. At kung makikita nyo yung inaluto ni parang Jundian, ako alam nyo na, pampulutan na naman niya yan. Yan naman ho, ay pinadala lang sa amin. Tapos nung nakita ni tatay, abay gusto agad ay lutuin. Hindi pa nga ninaluluto, inatikman-tikman na niya. Abay, excited. Aroy, mahilig ko kasi talaga si tatay sa mga ganyan mga kamangyan, lalo na ho dati. Pero syempre ngayon, konti-konti na laang at alam nyo na, senior na ang personalities. Kaya ako na lang yung makain ng marami para sa kanya. So ayan, nagbukahan na nga ni ho pala rin taong mga kamangyan. Kaya ayan nga ni ho at kinalat na lang ang dinis sa lamesa. Yung iba ho nangihinayang doon sa sabaw mga kamangyan kapag inatapo namin. Pero ariho kasing shell na mga kamangyan ay hindi pa sobrang linis na linis. Kaya feeling namin madumi pa rin yung sabaw. Aba, ay kahit ho ako din ay manghihinayang kapag alam ko na pwede yung higupi, sabaw sa kanin. Gawa ng mahilig ho ako sa mga gayang-gayaan. Pero ayun nga ni ho, hindi pa yung sobrang linis. Kaya tinapon na namin yung sabaw. Ilagyan lang din namin ng mga pampalasa kanina yung bawang, sibuyas, luya. Para dagdag sarap doon sa pinakang laman ni ring tahong. Tapos syempre para mawala din yung lansa-lansa, gayaan. So balang ginagawa ho pala din ngayon mga kamangyan na inatagtag ho yung kabilang side na wala hong laman. Dahil ho, kailangan lang natin diyan mga kamangyan yung side na may laman. Gawa ng alagyan pa yun ng mga pampalasa ho mamaya. So talagang tiyagaan lang ho mga kamangyan. Gawa ng isa-isahin mo talaga yan. Pero okay lang naman ho yan mga kamangyan. Gawa ng super worth it yan mamaya. Okay, feeling. Alam nyo ho mga kamangyan, marami na rin talagang nabawas diyan. Gawa ng kanina nung nagbukahan na yan. Nagkuhaan na, naglagay ng suka, nilagyan na ng sibuyas, pinapak na nila. Salamat. Yung 5 kilo, parang naging 3 kilo na lang. Ay, grabe, napaka-OA naman nun. So, gayon ho, kahilig yung mga tao din magkakain ng mga gayan. Tapos din ho, sa isang lagayan, pinagsama-sama ko yung bawang, liquid seasoning, mayonnaise, cheese whiz, tapos ho, aring butter. Tapos syempre ho, hindi rin mawawala din aring paminta. Kasi na ho, yung pinakang alagay natin doon sa ibabaw noong tahong. Ay, naku, kahit ako mga kamangyan, na-excite ako kung ano nga ni ho yung lasa na rin. Ikaw yung luto na agawin din ay yung parang cheesy baked tahong gayon. Madalas ho kasi talaga yung luto na gayon, inagawa ho yun doon sa mga talaba, ganyan. Kaso nga nila ang mahirap talaga makahanap ng talaba din sa amin. Maliban na lang kung magapakuha ka talaga, gayaan. Yung mga higanting talaba, asisirin mo talaga yun sa kailaliman ng mundo. Kailaliman ng mundo. Yung iba naman parang mga nasa bato-bato man din. Kaso nga nila ang mahirap pa rin yung makuha. So talagang ma-effort, ganyan. Tapos kapag mga nasa palengke, madalang din naman yung nabili. Gawa ng yung presyo noon na hindi din naman basta-basta, hindi din biro. Gawa ng mahal din. Kaya hindi na ako nagataka kung bakit mahal yung mga talaba kapag sa mga restaurant na. Kasi kahit yung hindi pa luto, yung kahit kakukuha pala ang mahal na. Di lalo na kapag naluto na, kapag may mga samya-samya na yan. At para rin pala mas masarap mga kamangyan, nilagyan na rin namin ng cheese doon sa ibabaw. O di ka talagang hindi tinipid. Tapos iba-iba ho yung way ng pagluluto na agawin namin din ng mga kamangyan. Meron nga nung parang steam, yung nilagay doon sa may tubig, sa microwave. Tapos doon sa uling, yung parang ihaw-ihaw, gayon. Sabi ko pa nga niyo din ng mga kamangyan, sana ay mas dumami pa yung mapapagkunan ng garne. Gawa ng parang naunti na ho talaga. Malaking tulong din ho kasi yung garne mga kamangyan. Gawa ng dati nga niyo kapag wala kaming maulam, nangunguha lang ho kami ng ganyan. Libre lang yun, o tas mabubusog ka na ng bonggang-bongga. Hindi kapag sinabawan mo yan, nilagyan mo ng mga gulay-gulay, abay masarap na pang ulam na. Dati di kayo makakapag-ulam ka ng tahong, gawa ng libre kapag ikaw na mismo yung nanguha. Meron din mga nagalako-lako, 10 piso, 15, 20. Pero ngayon yung presyuhan niya ay parang karne na din. O ay di kapag mabili ka, di doon na sa karne. Ano? So ayan, bali tuloy-tuloy pa rin nga niyo pala yung pagluluto
niluluto namin din mga kamangyan at rin naman ho ay madali nang maluto. Parang apakuluan mo lang yung mga nilagay ng mga pampalasa. Gawa na yung pinakang tahong mismo, ayun na luto na gawa na napakuluan na kanina. Sa tunay ho, pwede na naman talagang makain yun. Lagyan mo lang ng suka o kahit yun na mismo. Pwede mo nang kainin, pwede mo nang papakin, pwede mo nang ulamin. Pero syempre, iba pa rin yung kapag may mga garning pampalasa. Grabe na makaarte. At alam nyo gawang mga kamangyan, habang inaluto namin, ang pagkabango-bango. Syempre dahil nga may mga bawang, may butter, ganyan. So talagang pag nalanghap mo yung usok, ay makulo na yung tiyan mo nang wala sa oras. Salamat. Hindi naman sa isang tabi mga kamangyan, ayan nga ni ho, at nilagyan nila ng chili garlic. Abay, pagkasarap-sarap nga niyan sa chili garlic. Kahit yung mismong talaba mga kamangyan, ang sarap ng gayon, gawa ng ginawa namin dati. Kaya nung nakita nila na may chili garlic ko din sa kubo, ayan nga ni ho, at nilagay na rin din sa taho. So yan, ready to eat na rin yan. At after ilang minutes nga mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ating cheesy tahong. At grabe, sobrang nakakatakam yung itsura. Akalain mong in-order sa mamahaling restaurant. Uy! Dahil nga yung marami rin mga kamangyan, mas nakakatakam ho tingnan. At dahil nga yung okay na aray, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din ay for the go. So ayun na mga kamangyan, grabe ang pagkasarap-sarap po na rin. As in parang overload siya. Wow, overload. Kasi syempre hindi siya tinipid. Alam mo yung halos mag-awas-awas na doon sa shell. Sobrang cheesy, ganyan, tas hindi man nakakasuya. Parang lahat aray kaya kung ubusin ng isang kainan laang. Hala, grabe, sobrang okay. Yung inakain na nga nyo namin mga kamangyan, parang nakain na rin talaga kami nung pinasosyal na talaba. Ito yung kapag ulam mo, masisira talaga yung diet mo. Kasi nga mapaparami yung kain mo, mag-request ka na naman ng bahaw diyan. Madali lang din naman siyang gawin, madali siyang lutuin mga kamangyan. Basta kapag marami yung alutuin, kailangan mo lang din talaga ng katulong. Kasi syempre medyo maasikaso din siya ng very very light. Wow, very very light. So ayan, sobrang naging happy talaga kami din sa resulta ng pagluluto namin ng tahong mga kamangyan. At feeling ko marami pa rin talagang kakaibang luto sa tahong na hindi pa namin nadidiscover. At kapag may nadiscover ho kami na bagong luto sa tahong, syempre ho-assure namin sa inyo ay for the go. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at sharing video, no? O hanggang dito na lang ang ating video at marami pa kaming akainin din. Bye bye, love you. Huy!